Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 19, 2026 at tayo ngayon ang pupunta dyan sa may Corporate Finance Plaza sa may Ruby Road, corner ng Topaz Road, Ortigas Center, San Antonio, Pasig po yan. At dadalhin po natin sa may Francisca Tower Condominium entrance sa may Scout Borromeo South Triangle Diliman, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po naman marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sa lahat. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Papasalamat ako, vindicated po si Karen at ang takot sa pagkikas ng isyo dahil sa flood control racket na yun. Bakit? Matagal ko na bukas yung pag nagbabasa ako ng news, ang aking basa ay Departamentong Pera'y winawaldas ng mga hulas. O yan ay pumutok ang isyo. Puro korupsyon ay di vindicated ako. Ow! Sinangayunan ako ng Panginoong Diyos. Ay, mahal talaga ako kay Lord. Matatanda ng aking mga administration, matagal ko na sinasabi yan. Departamentong Pera'y winawaldas ng mga hulas. Kanina nabanggit din. Nakasama rin ang destroyer of environment and natural resources. Sorting and kaya yung mga binanggit kanina na department ahensya ng gobyerno, nako, pag yun ay napusisipa, wala nang katapusan ng paghahabol sa korupsyon sa ating bansa. At pag pumutok yun, pwede na siguro natin i-consider, pwede na natin tawaging national crisis na po ng Pilipinas ang korupsyon. Could you imagine maging national crisis ang korupsyon? Nabasa natin? Wow! Hindi mali. Okay? Abangan po ninyo. Para hindi kayo naiwanan ng balita, huwag ho kayong pakala sa pakikinig sa DZBB. 24 oras po yan. 24 na oras, updated po kami sa lahat ng nangyayaring mga balita. Loob at labas ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos siyang masama sa Witness Protection Program. Kasalukuyan kasing nakaditinay dito sa Senado si Alcantara. Alvin? RJ, ang dami palang ganap dyan sa Senado, pero babalikan ko yung dalawang babae na iniuugnay si dating House Speaker Martin Romualdez kay Curly Vizcaya. Ibig bang sabihin, iimbitahan ng Senado, ng komite, si former Speaker Romualdez the next time? Wala pang ganyang usap-usapan doon sa hearing bago tayo lumabas para harating na tayo dito sa kayo dito sa live, ano? Pero yung pagpapatawag at pagpapaharap ni dating Speaker Martin Romualdez sa mga pagpili ng Senado, matagal nang napag-uusapan at iba I think naibitahan nga sila noon, pero ang imbitasyon ay ibinaan sa Office of the Speaker bilang paggala nga sa interparliamentary courtesy at naalala ko nga na tumanggi ang mga kongresistang pinaimbita dito na humarap dahil nga sila ay dahil nga meron ng gumugulong na investigasyon sa ICI. At hindi rin naman dito talaga mauusiga ng Senado at kahit na mga kongresista ang miyembro ng kabilang kapulungan na humarap doon sa investigasyon ng kanilang kapulungan. Alvin? Maraming salamat, RG Cruz! Nairaffle na sa Sandigan Bayan ang mga kaso laban kina dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na iba pa mula sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Kaugnay po ito na sinasabing Ghost Flood Control Project dyan sa Pandi, Bulacan. Nagpapatrol, hospital ang biktima na nagtamo ng saksa. Bumarangkada na ang dalawang kaso kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan kung saan isinasangkot si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at 6 na kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office.
Isinailalim sa special raffle nitong Lunes sa umaga ang mga kasong malversation of graft laban kay Revilla kasama sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Domasic, Engineer Amelita Huat, Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Tuwing Biyernes nagkakaroon ng regular raffle sa mga kaso sa graft court. Pero ayon sa internal rules ng Sandigan Bayan, posibleng magsagawa ng special raffle sa ibang araw kung ang motion na ipinasa para dito ay may urgent at valid na rason. Matatanda ang nagsumite ng urgent motion ng Ombudsman para sa agarang pag-raffle sa mga kaso at paglabas ng warrant of arrest at full departure order laban sa mga akusado. Sa resulta ng raffle, ang graft case ay napunta sa 4th Division ng Korte kung saan chairperson si Associate Justice Michael Musniz. Habang ang malversation case naman ay napunta sa 3rd Division na pinamumunuan ni Associate Justice Carl Miranda. Noong Biyernes, inihain ng Office of the Ombudsman ang ikatlong batch ng kaso kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Nagmula ang mga kaso sa reklamong inihain ng National Bureau of Investigation Bulacan South District Office na nag-imbestiga sa proyekto. Ayon sa prosecution, nagsabuatan umano ang mga akusado para makakubra ng 76 million pesos na pondo para sa proyekto na hindi na ipatupad kahit ikinaglarang completed. Batay pa sa investigasyon, pinili ng mga akusado ang accomplishment report ng proyekto. Naglabas din muna sila ng fraudulent billing documents at nag-endorso ng disbursement voucher. Nasanggap si Revilla sa flood control scandal matapos isiwalat ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa umano siya sa tumanggap ng kickback kapalit ng kanyang pag-endorso sa mga proyekto, bagay na itinanggi noon ni Revilla. Cassandra Salonga, ABS-CBN News. Kapapasok lang na balita, ipinaa-aresto ng Sandigan Bayan sina dating Senador Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado niya sa kasong malversation kaugnay ng umano'y ghost project sa Bulacan. Naglabas din po ng hold departure order laban sa kanila. Abangan ang buong detalye ng balitang ito, maya-maya lamang. Namatay sa stress ang sinagip na dambuhalang sawa mula sa isang abandonadong bahay sa Sampaloc, Maynila. Patay din ang asong Pinoy o Aspen sa Caloocan City matapos saksakin ng meat vendor dahil tinangay nito ang piraso ng karne. Yan ang CCTV Patrol exclusive ni Christopher Siston. Sa kuha ng CCTV sa Talipapa sa Malolos Avenue, Barangay 154, Caloocan City, kita ang paglapit ng isang aso sa plastic crate at pagtangay sa laman nitong karne. Nang makita ang insidente, dito na dumampot ng kutsilyo ang meat vendor at inundayan ng saksak ang aso. Hinaboy pa ng tindero ang aso hanggang mabitawan ang kagat-kagat na karne. Sa stall na ito, sinasabing sinaksak yung aso. Nakatakbo pa siya ng ilang metro at dito naman, napahinto na yung aspin. At halos bakas pa dito, yung mga naiwang dugo mula sa tinamo niyang sugat. Hindi na nakalayo ang aso dahil sa tinamong sugat sa tagiliran. Halos 2 oras ang lumipas bago na-rescue ng mga pulis ang aso na namatay habang ginagamot sa veterinary hospital. Hindi kasalanan ng hayop kung bakit siya nandun sa karsada. Survival instinct ng aso. Maghahanap yan ng pagkain. Kung may nakakagambala nga po na mga aso sa inyo, sa lugar ninyo, itawag niyo po sa amin. Kukunin naman po namin, i-rescue naman po namin yung mga aso na yun. Huwag niyo lang po sasaktan. Posibleng managot din ang may-ari ng aso kung mapatunayang nilabag ito ang Animal Welfare Act. Yung may-ari ang pananagutan niya, siyempre bakit niya pinababayaan? Meron tayong batas, national law and local ordinance na bawal ang magpapawala ng mga alagang hayop outside their property. Sa Prudencio Street, Sampaloc, Maynila naman, pinagkaguluhan ng mga residente ang reticulated pythons na nasagip sa kisame ng abandonadong bahay linggo ng gabi. Mailap ang halos 10 talampakang sawa, kaya tulong-tulong ang 5 bumbero na mabuhat ito at mailagay sa sako. Medyo bumabalag siya, tsaka sensitive siya sa environment na medyo aggressive din siya. Yung sawa, pag kasi nating patayin yung sawa kasi malaking tulong din yan sa environment natin. Tsaka bawal po yung pagpatay ng sawa na yan. Hindi naman na na-turn over ang sawa sa DENR dahil namatay sa stress.
Christopher Sitson, ABS-CBN. Hinuyog ang isang pinatilyong naghipo sa nakasalubong na babae sa Taytay Rizal. Bastos. Sa pool sa video ang buong pangyayari. Nagbabalik, Christopher Sitson. Sa CCTV na kuha sa Elwood Street, Barangay Dolores, Taytay Rizal, makikita ang 20 anyos na lalaki na naglalakad palabas sa Eskinita. Nasalubong niya ang isang babae ng magkalapit. Bigla na lang hinawakan ng lalaki ang big ng babae na ikinagulat ng 18 anyos na biktima. Alas na todo sa mga kaanak. Naabutan ng mga kaanak ng biktima ang lalaki. Napapasakay na ng tricycle. Matapos po niyan, inuwi ang lalaki dito po sa bahagi ito ng Kadalagahan Street. Dito po malapit sa may paradahan ng tricycle. Ayon sa Taytay Police, hindi bababa 10 individual ang umatake sa suspect. Nagtambay sa saglit, hindi mo nasasumakay. Maya-maya, hinuyog na siya kagad ng mga kabataan. Kaya abot ng mga 20 yun, dami. Ay, gulat kayo na. Dami. Siputan sila kagad ng hipong araw. Na-trauma yung babae. Takot na takot. Inawat ng pulis ang mga kabataan at dinala sa presinto. Matapos ito ay itinatawag ng Women and Children Protection Desk ang kanilang magulang na mapag-alamang karamihan sa mga sangkot ay minor de edad. Sa huli, nagkasundo rin ang bawat panig at hindi na isa pa ba na reklamo sa isa't isa. Christopher Sitson, ABS-CBN. Nasa 200 pamilya sa Barangay Agil San Gil, Mandaluyong City ang nawala ng tahanan matapos sumiklab ang malaking sunog kaninang umaga. Hindi agad naapula ang sunog kahit pa nagbayanihan lang magkakapitbahay dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Nagpapatrol, Jessie Cruzat. Malakas na apoy at makapal na usok ang sa mga residente ng Block 36 Barangay Addition Hill sa Mandaluyong City pagkat alas 6 ng umaga nitong Lunes. Ang ilan sa kanila nagbayanihan at tumulong na maapula ang apoy. Itinaas sa ikatlong alarma ang sunog, kaya umabot sa 80 truck ng bumbero ang rumesponde. At bukod nga sa dikit-dikit na mga bahay, isa rin sa naging suliranin sa pag-apula ng apoy ay ang makipot na daan na ito patungo doon sa may looban. Kaya limitado lang din ang mga bumberong nakakapasok rito. Idineklara ang fire out pasado alas 9 ng umaga. Pagkuba ng apoy, napatitig na lang si Stephanie sa bumbero at itahan. Gumawa lang kami ng mga importante kasi ang bilis dito na kasi yung sunog eh. Wala kaming choice, babangon pa rin. Ang senior citizen naman na si Leonita, pilit na pinapakalma ang sarili sa gilid ng kalsada. Bitbit ang ilang gamit na naisalba. Sa kanina, nangangatog ako. Nagsisigaw na, may sunog saan? Pag sabi nga sa likod, sabay ako dagpa nitong bag ko. Pero ang security guard na si Eduardo na maagang umalis para mag-duty, wala nang natatang tirahan. Pabulakan. Yung milis ko, okay naman. Hindi mo natin gusto eh, nandyan na. Nasa 200 pamilya ang nawala ng tirahan. Kaya sa evacuation center muna sila pansamantalang tutuloy. Meron naman kaming database ng mga nasunugan, kaya mabilis po namin sila ma-identify if they are fire affected talaga, para nang sa ganun ay mabilis po natin ma-backho and we can start rebuilding ng kanilang bahay na meron na pong access road. Ito ang naitalang nasaktan sa insidente, kabilang ang 4 na fire volunteers at isang miyembro ng BFP. Patuloy na iniimbestigahan ang mga posibleng pinagmula ng apoy. Jessie Cruzat, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng PD Patrol, ilang pulis na posibleng tumutulong sa pagtatago ni Atong Ang iniimbestigahan na. Pinay domestic worker na tinasaktan ng kanyang amo sa Hong Kong, nagreklamo. Barbie Imperial at Richard Gutierrez, umami na. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Ubo ng anak, nakababahala, pakaplema. Para dyan, Blemex for Kids ang pambato mo. Ang Blemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy.
Camille Francia Malpo, nag-reflex or planet. Agad-agad ang upo at lemang nakabara. Ang batang lagunin, planet. Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, salo at kasero. Ang galing for everyday. Yan pag Smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Kahit para walang mahiginis sa plastic sa metal at plastic ka pa masuta. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Base. Heavy duty linis, bawat pahid. Smart Dishwashing Base. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. CMM. Número 1 sa aksyon. Oras, alas 6:45 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus na panalo. Dating Senador Bong Revilla at anong may iba pa, pinaparesto ng sandigan kaugnay ng kaso malversation through falsification of public documents. Narito balita ang pumpirmado sigurado sa Quezon City, Rally Patrol, Kelly Cordero, Kelly. Naglabas na ngayong araw, January 19, ang Sandigan Bayan Third Division ng warrant of arrest laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. at 6 na opisyal ng DPWH Bulacan First District. Kaugnay ng kasong malversation through falsification of public documents na walang inirekomendang fianza. Nag-issue na rin ang Korte ng Whole Departure Order laban kay Revilla at iba pang akusado, partikular na sina Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RJ Tomasik, Engineer Emelita Watt, Engineer Juanito Mendoza at Cristina Pineda. Papatanda ng sampa ng kasong Guzman laban kay Revilla at 6 na iba pa kaugnayan ng 92.8 million pesos. Fully funded flood control project sa Pasig, Bulacan na umanay ghost project na harap ng mga nabanggit na individual sa kasong paglabag sa malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Section 3E ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, CNN. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Dalawang opisyal at empleyado ng DPWH Lima Roma at 13 pribadong individual inirekomenda ng NBI na kasuhan. Kaugnay kung paano ba yung flood control project sa Oriental Mindoro. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert. Kahon dokumento ang kilala ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Organized and Transnational Crime Network at NBI Lima Roma sa Department of Justice para irekomendang kasuhan ng 28 opisyal at empleyado ng DPWH Lima Roma at 13 pribadong individual kaugnay ng kumano'y Baano-Banyang Flood Control Project sa Oriental Mindoro na bilang sa mga kasong irekomendang isampa ang Technical Malversation, GRAP, at labag sa Procurement Law at ang Service Competition Act kung sa kumano'y pinrigin activities sa implementasyon ng mga flood control project. Nasa ilalim naman ng mga reklamo at ebidensya sa masusing pagsusuri ng Piskalya at sunod sa DCE number 20 ng DOJ na tatakda ng panutunan at proseso sa pagsasagawa ng preliminary investigation upang matukoy kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso sa korte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, First Season sa CZM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Para din nakatutok sa TVMM Radyo Patrol sa Istrenta at TVMM Teleradio. Ako po sa Radyo Patrol, Martin Padiermos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa TVMM Radyo Patrol sa Istrenta. Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang Premio Andrea at malay mo mapanalunan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pias. Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Visit www.tagcore.ph/regulatory. Keep it fun at tagcore.ph. Responsible gaming at tagcore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
Fade Away Enzymes. Malamig magtanggal ng dumi tansya, pero dito sakit sa kamay. Jasper at confident polycarbonate sa matcha, malupit sa kamay mo, mabalik. Try Barflu manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pinatikos ng ilang senador si dating Public Works Manuel Bonoan sa pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa maanubalyang flood control project. At live mula sa Senado, nagpapatuloy Victoria Tulad. Victoria, ano ang naging kritisismo ng ilang senador kay Bonoan? Karen, ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Finance Committee, posibleng nakakuha ng kickback si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa flood control project. Hindi rin naniniwala si Gatchalian na walang alam si Bonoan sa mga umano'y irregularidad sa kanyang kagawaran. Ipinarito ni Bonoan. Whether allocable, non-allocable, nakakuha kayo ng kickback. And the fact is, nandito tayo ngayon dito sa hearing because for the last 4 years, pinabayaan yung nangyayari ito under your watch. So 3 years, 2 years, 3 years, secretary kayo ng DPWH, may mga ghost projects, may 20-25% nangyayari sa ilalim po ng inyong opisina. Kaya ako, personally, ako naniniwala po ako dito eh. Paano isang secretary palalampasin nyo itong nangyayari sa atin? I completely deny, Your Honor. I don't have any allocable amount. But I was the one actually who reported to the President when the ghost projects are in 2020. Yung pumot. Pero sabi ni Gatchalian, nagsalita lamang si Bonoan tungkol sa mga ghost projects noong pumutok na ang issue. Well, as Secretary, I exercise overall supervision. Authority, not oversight. And oversight, I also rely on my people under me to cooperate, to do the job. Ang trabaho niyo as DPWH Secretary, oversight. I cannot accept that because hands-on kayo, Secretary kayo. Nabahala naman si Gatchalian matapos lumabas sa pagdinig ng 337 sa 416 na flood control projects ang mali ang coordinates na isinumite sa Office of the President. Sabi ng Senador, base na rin sa National Budget Memoranda, dapat shovel ready o handa nang ipatupad ang mga proyekto dahil kumpleto na ang detalye. Yung pala, pinapalitan pa ang coordinates. In this 2026 budget, and I think DPWH, meron ng mga station numbers tayong linagay, di ba? Lahat ng project. But ngayon, dahil nga sinasabi niyo pwedeng mag-move yung coordinates at station number, medyo nag-aalangan ako na kahit ilagay natin sa GAE, in actual, iba naman yung lalabas. Sabi ng DPWH, dapat kung ano ang isinumite sa National Expenditure Program, yun ang susundin. Pero ang nangyayari umano, kahit hindi pa aktual ang coordinates, ay iyon na ang isinusumite para may mailagay sa budget. Ngayon po, meron po kami nilidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Kung saan mo po pinlat yung sa planning mo, doon na rin po lalabas ngayon yung actual. Pagtitiyak ng Department of Budget and Management, iba-ibang reforma ang kanilang ginagawa para matiyak na tama ang mga proyektong ipatutupad, lalo't sinisimula na ang paggawa ng 2027 budget. Isa na rito ang pagkakaroon ng listahan ng mga proyektong kinabibilangan ng project o ng project profile at mga supporting documents. Bagaman naging mabusisi ang deliberasyon sa 2026 budget at may mga questionable item na tinanggal, sabi ni Lacson, may nakalusot pa rin flood control project. The silting, meron pa rin flood control na 100 billion in the 2026 budget. So this is not to put you on the spot, pero hindi ka naman Superman para makita lahat yan. But I'm telling you, may nakita pa rin kami 100 billion na flood control. Yan sabi ng DPWH, zero flood control. In spite of that,
mukhang nasingitan pa rin kayo sa BICAM. Ang kasing sending na yung napapoint out nyo rin yung basic infrastructure program, may mga titles doon na very vague eh. Kung hindi mo masagot ng DPWH, kung hindi nyo maintindihan kayo mismo, paano namin maintindihan mo yun? Samantala, humarap sa komite sa unang pagkakataon si dating DPWH Region 4B Director Gerald Pacanan. Pero tikom ang kanyang bibig sa umano'y maanumalyang flood control project sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, gaya ng sa Oriental Mindoro. There's already a pending case before the Sandigan Bayan. I am respectfully invoking my right against self-incrimination. Muli namang iginiit ni Senate Deputy Majority Leader Rita Ontiveros na dapat isinete ng contractor na si They are known to check ating Itong linggo, pinuli na CITG na matagpuan si Ang sa isang farm sa Porac, Pampanga, kung saan umanong kinukuha ng mga balon sa pansapon ang pinaghahanap ng negosyante. Ayon sa CITG, 10 pa siyang nahanap sa kanila sa paghahanap kay Ang. Biniberifika na rin nila ang nasa damit itong informasyon na tanggap mula sa kanilang mga hotline. Pinatuluan naman ng pulisya ang kumakalat na informasyon tukoy na nila ang kinaroroonan ni Ang at ang planong pag-angkin umano nila sa 10 milyong pisong pabuya. Hindi kami po magpapagod, magpupuyat, spending our resources para lang hanapin siya di atong let's give due respect doon sa mga nagtatrabaho, nagpupuyat sa mga personal natin. Hawak naman na ng CITG ang 21 kapwa-akusado ni Ang sa kaso ng mga nawawalan sa bungero. Bukod kay Ang, binawi na rin ang mga lisensya ng baril ng 4 niyang tauhang dawit sa kaso, pero wala pang nagsusuko ng kanilang mga armas. Samantala, iniimbestigahan na ng PNP ang ilang senior police officials na posibleng tumutulong umano sa pagtatago ni Ang. Bukod pa ito sa 4 na retiradong general na unang nabanggit ng DILG. Binigyan ng instruction ang ating PNP, yung ating pong DID, kung saan kinuha po nila yung profile ng mga individual po sa ating DPRM. At pinag-aaralan kasama po yung ating legal service, kung ano po yung mga administrative at specific criminal sanctions po ng mga nabanggit to identify yung mga individual. Muling nagbabala ang PNP laban sa mga pulis kung sino man nasa pagtungkulan nakakanong kay Ang na mananagot din sila sa batas. Nagpaalala din sila sa publiko na huwag pagbibigay ng fraud messages o fake informasyon sa patuloy na paghahanap kay Ang. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN President Meteorologist Ariel Ross. Ariel, wala na bang bagyo? Alam mo, Alvin, may bagyo pa tayo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero nasa gitna na ng Philippine Sea at patuloy na lumalayo sa Luzon ang bagyong Ada. Wala na po itong direktang epekto sa alimang bahagi ng ating bansa at binaba na kahapon nagsira pang mga wind signal. Muling namataan ang Tropical Depression Ada, 465 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Saglay ang lakas ng hangin na 55 kilometers per hour at yung pagbukso ng hangin umabot pa ng 70 kilometers per hour. Patuloy pong gagalaw sa dalawang pasilangan ang bagyo habang tuloy-tuloy nakikina hanggang sa maging low pressure area na lamang at tuluyang malutaw dahil sa pagpasok ng tuyong hangin sa sentro nito. Samantala, habang palayo po itong bagyo ay lalakas naman ang bukso ng amihan ngayong linggo at posibleng pagsabit po ng mula Miyerkules ay umabot din ang malakas na amihan sa bahagi ng Kabisayaan. Bukod po sa amihan, meron ding bagong sama ng panahon na mabubuo sa malayong silangan ng Mindanao. Pwede po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa weekend. Sa ngayon po ay mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo pero patuloy ng mandabay sa update ukol dito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas January 20, araw ng Martes sa Luzon, may makikinang ulan dahil po sa amihan halos buong araw sa ilang bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Aurora. Maulan din at may kalat-kalat ng mga pagkaan sa Mindoro at ilang bahagi ng Central Luzon at
at sa Labardon. Mababa naman ang tsansa ng ulan maghapon sa Palawan, bagaman uulan pagsapit ng gabi ito po sa gitnang bahagi ng probinsya. Maaraw din po ang malaking bahagi ng Kabisayaan maghapon bukas. Merong mga daraang din namang kalahasang mga pagulan sa ilang lugar tulad po sa may Northern Samar, Bohol, Cebu, Negros at Panay. Mababa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao maghapon, pero bandang tanghali may kaunting ulan tungkol sa parteng Misamis Oriental at Agusan del Norte. Hapon uulan sa ilang bahagi ng Caraga at ng Southern Bukidnon. Lalakas po ang kasalat dito sa bahagi ng Davao Region pagsapit ng gabi. Tayo naman po sa Metro Manila, ninawakasan po na magiging maulat ang kalangitan, posible at makikinang ulan sa umaga, pagsapit po ng hapon bago mag-uwi, mga alas 4 po yan, at pagsapit ng gabi. At yung update sa gay ng panahon, ako po si Ariel Rojas, Ingat sa Pamilya. Mainit, maaksyon at malaking proyekto ng ABS-CBN ngayong 2026 ang action drama series ni Gerald Anderson at Richard Gutierrez. At sasamahan sila ni Barbie Imperial, Baron Geisler at Bella Padilla ang Blood versus Duty. Nagbabato, MJ Felipe. Richard Gutierrez, Gerald Anderson, Bella Padilla, Barbie Imperial, at Baron Geisler. Sila ang 5 bida ng pinakabago at pinakamalaking action drama series na aabangan ngayong 2026 sa ABS-CBN. Ang Blood versus Duty. Kwento ng mga bida, pangmalakasan ng produksyon, casting at kwentong ihahatid ng much-awaited kapamilya series na ito. We're all ready to get to work. Tapos matagdagan pa ng cast, right? What a blessing that we get to do this. I know this journey will be a really good one for everyone, especially for me. I know I'll be learning a lot from my co-actors. Reunited sina Richard at Baron mula sa matagumpay na Incognito series. At pinusisi nilang maigi ang detalye para makahain ng bago sa mga manonood. Totally different storyline. We play different characters. You guys will find out soon how different this will be than Incognito. Dagdag kinang sa cast sina Barbie at Bella na sumabak na rin sa training bilang paghahanda sa matitinding action sequences. So I did one session pa lang of, I did combat training and gun handling. On the side, I did my own training just so I could see like where I'm at, like physically. It was my first time to do Muay Thai. Sobrang heavy pala nun. So kinaumagahan sa gising ko, nilagnat ako. For us, medyo naninibago kami dito, diba? So we want to be at least at the same level as the boys when we start filming. Especially ako so competitive, like hindi ako papatalo, so kailangan pagdating ng day 1, dapat magmukhang same level kami, lalo na magkakatrabaho kami nila Charles the story. Kanina, detalyadong inihain ng creatives sa cast ang kwento, ang top secret location, pati na ang looks ng kanilang mga karakter, at ang misyon o mensahe na nais nilang ihatid sa manonood. Malapit din sa puso ko itong character ko. Marami akong mga kaibigan katulad ng character ko. Prayers nga kay Charlie kasi he really wants to make this completely different sa mga nagawa niya in the past. Even with the looks. Ako ganun din. The title is title to speak for itself. Medyo magigat ng audience sa what we're fighting for here or like your allegiances. I mean, we see it also right now. Mapanood ang Blood versus Duty sa ABS-CBN ngayong 2026. MJ Felipe, ABS-CBN News. At susunod, ilang nakumpiskang luxury vehicles na nauugnay kay Zaltico may falsified documents. At exclusive Richard Gutierrez at Barbie Imperial kinumpirma ang kanilang relasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol sa DZFM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta nagundi, Flemex.
Yolo Pascual po, sa upo at hika, may Flemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Flemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Flemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Flemex. Easy. Phoenix Legundi, the generic name of Flemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, hindi lang po. Maluwag ang paghinga sa Flemex 40. Basta lagundi, Flemex. Ang Flemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Laro sa Bingo Plus na para tuloy-tuloy ang premium at saya. At malay mo mapanalunan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, basta panalo. Visit www.dagcor.ph/regulatory. Keep it fun at dagcor.ph. Responsible gaming at dagcor.ph. Gambling is for 21 years old. Diyan pa talaga nagtambay. Ang oras, alas 7:17 ng gabi. Oras sa sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Agaran flyovers ng Pavia Iloilo na halos 4 na taon lang nakatekla. Target na po sa Disyembre. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DPWH, ni Radyo Patrol, Bert Dizon, Bert. Hindi maiwasan matismayan ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon matapos mag-inspeksyon sa Aganan flyover sa Pavia Iloilo na halos mag-aapat na taon nang nakatenga dahil sa pagkaantala sa konstruksyon noong 2022. Ayon ni Secretary Dizon, hindi problema ang pondo sa pagpapatapos ng Aganan flyover at tiniyak nito na magpapatuloy ang konstruksyon ngayong Pebrero. Matatandang naantala ang konstruksyon ng 802 million pesos na flyover matapos matuklasan hindi sapat ang lalim ng mga pundasyon nito at may panganib na lumubog ang buong istruktura. Muling pinondohan ng karagdagang 229 million pesos ng flyover para sa jet at grounding at mas malalim na soil stabilization sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, 30 Zone DZFM. Maraming salamat sa Radyo Patrol, Bert Dizon. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Smart, the #1 dishwashing paste. Tanggaling-galing! Manatiling nakatutok sa DZFM Radyo Patrol sa Istrenta at DZFM Teleradyo. Ako po si Radyo Patrol, Marlene Pagiermo. Ibo. Ano po ba ito? Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan na gano'n. Ayun, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Ang programang ito Paalam po ay muna. hatid sa inyo ng Pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang Mommies, video agapan sa na ating gano'n susunod at lemang nakatara. na mission. Pambatang lagundi, Paalam po. Flemex.